So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Si Kabate mo ko po ito. Dito pa rin sa Usapang Business. So ngayong araw na to guys, papasyalan natin yung dalawang magkamag-anak na nang puhuli na itong mga bangus. Ayun, tanungin natin kung paano pa ginagawa yan at paano ba magkakapera dyan. So tara, pag-usapan natin yan guys dito lang sa YouTube channel na may mga negosyo. Ayun, tara, let's go. So ito guys, tanghaling tapat, alas 2 ng tanghali. At ito nga, nandito tayo guys sa Pangpang. Yung sa iba't Pangpang ang tawag nila dito, pero sa iba naman sa mga Tagalog, Sugpungan. Sugpungan kasi ito guys ng dagat at saka ng mga ilog. So kung mapapansin nyo, mayroong ditong foundation para kapag lalabas yung tubig hindi maapektuhan yung kabilang area. Ganun din dun sa kabilang side guys. So eto na guys, ang daming mga butas-butas dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 na butas. So dyan lalabas yung mga tubig aling sa ilog, lalo na kapag bumabaha. Pero kapag normal lang, halos kalahati lang yung gumagana guys. So dito mapapansin natin guys yung tubig naman nagaling sa dagat. Ayun. Ganda, sarap maligo. Ang ganda dito guys. Ayan. Ay, eto si Manay. Ayan. Ayan. Natin sila. Dito tayo. Kasi baka malaglag tayo kahit nasabihin ng ano yan, buhangin. Medyo masakit pa rin yan pag nalaglag tayo. Ano? So, eto guys, itago muna natin tong shades na dala-dala natin. At medyo mainit. So, eto si Namanoy. Puntahan natin. Tanghaling tanghali. Medyo marumi lang kasi may mga kalamang tuyo galing sa dagat. Ano? Parang may sinasala si Manay. Ito pala no. Tapos si BP naman yung ano pong pangalan nyo Manoy? Domingo Sadya. Domingo Sadya. Patagal na po kayong nagbabangos? Ayan. Magkano pong kinikita sa pagbabangos? 100 pesos. Ilang araw nyo po yung, ilang oras nyo ginagawa yung pagbabangos bago nyo kitain yung 100 pesos? Tapos matatapos kayo? Yung mga tubig na nanggagaling dito ay galing naman sa ilog. So etong tubig na to, ibig sabihin tubig tabang na. Ayun, nandun si Manoy at kasama niya naman si Nene. Ayun, so nalalaglag na yung mga buhangin. Anak niyo po si Nene. Ito. Tapos si Bibi yung nagsasala ng bangus. Magkano nyo po nabebenta yung bangus? Ang isang peraso, 15 pesos? Isang daang peraso, 15. Mga kaibigan, no? Anong pangalan mo na Christine. Nakakailang bangus na yung mo? Hindi mo pa nabibilang. So paano nyo yan bibilangin mamaya pag natapos? Estimate na lang. Binibilang ito. Isa-isa? May taga-bilang po. Saan nyo naman po yan binibenta? Kinaalusan. So mayroon po silang palaisdaan na bangus yung nila. Paano nyo po, sir, nalalaman na bangus yung nahuhuli nyo? Ayan o. Kamalde.
Tingnan natin. Ay, ito, ganito. Tingnan o. Ayan, si Christine yung nagsasala. Ayan, may nakikita akong may gumagalaw-galaw na isda. Bangos na po yan. Hindi po yan bangos. Bagaong ito. Ah, bagaong. Ibang isda po yan. Hindi ba binibili? Ah, hindi binibili. Tapos ito na yung nandito, ito na yung mga bangos. Sa tingin mo mga ilang piraso na yung nandito sa balde? May 100 na lampas. Ayan. So medyo mahirap rin kasi mainit. At saka maliliit yung mga bangsa. So ito, katulad nito, tingnan natin. Nalalit nandiyan nakapira. Ah, maliliit pala. Ito po yung yung mga gumagalaw na yan, hindi yan bangos. Hindi, Yung mga malalaki. maliit na. Pakitaan mo na. Ayun, parang mga maliliit. Ah. Ibig sabihin, nabibilang po yan kahit ganyan kaliliit. Oo. Talagang may pang Dahil ayun lang ko. Ah, mayroon silang pang sandok-sandok na net. Ay, ganun pala, Kahit paliliit, talagang nabibilang. Yan dua. Oo. Tulo. Ito, boss, 100 piraso, 15 pesos. Kung 100, kung 1,000, 150. So, ganun. 1,000 piraso. Yung 1,000 piraso po, mga ilang oras nyo bago makuha? Kaya ng isang oras kung mabilis, kung marami. Pero kung matumal, mga 6 na oras bago malikom yung 150 pesos. Ilang taon na po kayong nagbabangos? Tagal na. Ano pa po yung iba nyong pinagkakaabalahan maliban sa paggaganito? Nagtatrabaho sa bukid, sa uma, nagaganito. Pag-uuma o paggaganito? Ayan. Pero saan po mas malaki ang kita? Dito o pag-uuma? Sa uma. Sa uma po, nakakamagkano kayo isang araw? 500. Sa ganito po, sa pagbabangos? Kung hindi nakaka 500. Kasi minsan matumal. Mura. Magkano po? Dati yung pinakamahal yung kuhaan sa bangos, magkano po? Sa 50 cents. Oo. Yung kasagsagan, magkano yung pinakamalaki yung kinita sa pagbabangos? 5,000. Hindi ka maka 5,000. Isang buwan yun o isang araw? 5,000 peraso. So, ibig sabihin, ang 1,036, mga 750. Mga 750 yung tubig. At ito naman, ang ginamit lang ni Sir Domingo dito na floaters yung kawayan. Ito po talaga yung standard na ginagamit sa panghuhuli ng bangos. Ang tawag po dito, similya ba ng bangos yan o mga baby bangos? Similya. Tapos ilang buwan bago maibenta yan, naaalagaan sa Tapos ilang buwan po nilang aalagaan bago bakasyon. Ayan, kapag bakasyon tumutulong ka kay papa mo. Ayun, ang bait-bait naman ni baby. Ibig sabihin po, ang isang peraso pumapatak lang ng magkano? 15 centavos. Dati sa lapi. Nagmumura rin pala, parang gasolina, Ayan, parang palay din, minsan mataas, minsan mura. Parang mais yung mga magsasaka natin kapag ano pong mga dahilan naman minsan para hindi kayo makapanghuli ng ganito maliban sa bagyo-bagyo? Kung maalon tapos maraming dumi na ganito.
Ayan, yan yung isa sa mga balakid para makahuli. Ito naman po, talagang normal na sa dagat yung may ganyan, ano? Ayan. So, mas maganda sana kung walang masyadong dumi para at least tuloy-tuloy yung panguhuli ng bangus na natatrap dito. Ayun, so medyo marami na rin yung nahuli dito guys. Kaya lang ang problema is yung mga dumi-dumi na katulad na ito guys. Ito. Ayan. Natatrap dun sa sa pang-trap ni Manoy. So ang daming pumapasok ng mga dumi. So lalo na ngayon medyo pa-high tide na, palaki na yung tubig. So lahat ng mga dumi sa gilid-gilid medyo pumupunta doon, natatrap dito sa bucket. Yun yung isa sa mga dahilan para mas bumagal yung pagtatrabaho nila at pangungulekta nga ng mga binhi, mga bangus na mga baby maliliit. Yun yung inaalagaan guys ng 3 months to 4 months bago palalakihin, tapos yun yung ibibenta naman sa merkado. Kapag nagtimbang na ng mga kalahating kilo, mga 1/4 kilo o minsan yung iba 1 kilo pa, depende sa laki. At ito naman guys, tanghaling tapat. So ito yung nagsisilbing silungan. So okay na rin yung ganyan para at least hindi pa initan. So ngayon may payong si Mimi. Ito ayos naman. Nandito tayo ngayon pero hindi naman ganoon kainit kasi yung simoy ng hangin na ampas galing dito sa dagat. Ayun. So ramdam na ramdam natin at preskong presko. So ang pinaka lang dito is yung direct na sikat ng araw na tumatama sa balat na medyo masakit. Pero yung pagdating sa hangin, okay naman, relax. Tsaka medyo malamig din yung hangin. Tsaka yung galing na hangin din doon, medyo presko. So matotal, ayos pa rin naman yung ganitong Tsaka mas maganda to, yung hanap buhay na marangal, malinis. So una natin guys na picture yung pagbabangos na ganito 4 years ago, yung nagsisimula pa lang tayo sa pagbablog. 4 years ago, etong area na to is hindi pa ganito. Wala pang magandang tulay na katulad na ito na simentado, wala pang harang na ganyan, wala pang harang na ganyan. Puro mga buhangin lang at saka wala pang ganito guys na na daanan. So puro buhangin lang yan noon 4 years ago. Dito tayo unang nag-vlog at dito tayo nakaranas na manghuli rin ng bangus. So umaga yun at marami tayong mga nakilala. Hanggang ngayon pa rin pala after 4 years, tuloy-tuloy pa rin at dire-diretso pa rin yung panguhuli ng bangus. At marami pa rin silang nahuhuli na bangus. So isa lang ibig sabihin nun, pwede pala guys na umasenso ang isang lugar at pwede rin naman na tuloy-tuloy pa rin yung hanap buhay at pangkabuhayan ng mga tao. Ang pagkakaiba lang is mas ligtas ngayon at saka mas maganda, mas progressive, pero at least tuloy-tuloy pa rin na yung mga tao gusto nilang maghanap buhay ng katulad nito, tuloy-tuloy pa rin. At meron pa rin pagkakataon na maituloy nila at maitawid yung hanap buhay nila. Taga rito rin po kayo talaga sa Tagas Manoy. Ano po yung mga tinatanim nyo na mga sasakan, palay? Ito. Tulong-tulong naman yung magpipinsan para manghuli. Ayun yung mga bangus. Sa mamaya yan, sabi nila, titingnan kung ilang piraso. Pero ang pag-ano lang pala, tinatakal-takal lang pala sa ganito guys. Ayan. Tapos doon makikita na kung ilan yung bilang. Yung isda na nakikita natin na mga maliliit na gumagalaw, hindi pala yun guys yung bangus. Ang bangus pala, yung talagang maliliit na parang transparent. So yung ganitong hanap buhay, mahirap, pero kapag gusto mo, kapag masaya ka sa ginagawa mo, kapag nagkakapera ka, na marangal, malinis na paraan, syempre iba yung nararamdaman mo sa ganun, di ba? Eto nga, kahit punong-puno na yung nasasala na dumi dito sa ginawang pang-trap ni Manoy, talagang tuloy-tuloy pa rin. Ayun. So yun yung sinasabi niya na medyo mahirap. So kailangan niyang tanggalin ulit. Ayan. So eto kasi guys, pumasok na dito sa pang-trap niya. So yun yung kailangan. At saka mag-isa lang din kasi si Manoy kaya medyo mahirap pero kayang-kaya naman. So
ito guys, ang ganda na may experience ng hanap buhay ng mga tao dito sa Tagas, yung pagbabangos. So ito yung nakagawian na nila na hanap buhay at tuloy-tuloy pa rin. Pero happy tayo guys kasi na-experience natin first hand na kasama sila, nakakausap natin, nalalaman natin yung kwento ng buhay nila. Tubig dagat. Yung kapag tubig hindi mabubuhay. Apo. Ayun, natumba na si Nene. So, ayun guys, na-interview na natin sila Manoy. Nalaman natin yung mga experiences nila sa paghahanap buhay ng pagbabangus. So, minsan kung makikita natin yung buhay ng iba, parang medyo hindi nila na-appreciate yung mga blessing na natatanggap nila sa buhay nila. Pero kapag nakakasalamuha mo yung itong tao, para sa akin mahirap yung pagbibilad sa araw na mainit, babad yung katawan mo. Dun sa iba na nasa harapan nyo na lahat ng mga pangangailangan nyo, be thankful at matuto kayo na ma-appreciate yung mga bagay na meron kayo. Kasi sa totoo lang, hindi madali ang buhay. Mahirap, punong-puno ng challenge. Kaya kung ano man yung meron kayo, matuto kayong i-appreciate kahit yung simpleng bagay lamang.